Ang unang napansin ni Marco ay ang tunog. Hindi ito ang karaniwang ingay ng Maynila na gumigising sa kanya araw-araw, ang sigawan ng mga tsuper ng diip, ang alingawngaw ng mga nagtitinda sa bangketa, o ang pag-ubo ng usok mula sa mga lumang generator. Ang tunog na ito ay iba. Ito ay isang mabigat at makapangyarihang daggundong, isang ugong na gawa sa makina na tila may sariling bigat at kapangyarihan. Isang tunog na hindi nababagay sa maliit at siksikang eskinita kung saan nakatayo ang kanyang talyer. Natigilan si Marco, ang kutsarang may lamang lugaw ay nanigas sa ere, ilang pulgada na lang mula sa bibig ni Isabela. Si Isabela o Isa, para sa kanya ay mahinang nakaupo sa isang lumang bangkong kahoy sa loob ng kanyang talyer. Ang talyer ay isang maliit na espasyong nakasilong sa ilalim ng isang luma at maalikabok na trapal sa gilid ng isang maingay na kalsada sa ilalim ng isang overpass. Nakasandal ang likod niya sa isang poste at ang kanyang mga mata ay bahagya lamang nakabukas. Hinihintay ng kanyang bahagyang nakaawang na bibig ang susunod na subo. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang sinusubuan siya. Hindi dahil sa takot sa trabaho. Sanay si Marco magkumpuni ng sasakyan sa ilalim ng sikat ng araw, sa gitna ng malakas na ulan at kahit pa sa mga biglaang raid ng pulis. Nanginginig siya dahil sa itsura ni Isa. Tila anumang oras ay maaari itong maglaho na parang usok. Tila unti-unting nililisan ng buhay ang kanyang katawan at si Marco ay desperadong pinipigilan ito. Dahan-dahan lang bulong ni Marco, ang boses niya ay malambing tulad ng sa isang nakatatandang kapatid. Ubusin mo ito para lumakas ka. Hirap na lumunok si Isa. Mabagal ang paggalaw ng kanyang lalamunan. Kumurap ang kanyang mga mata, pagod walang sigla, ngunit may buhay pa rin. Pilit nang ngumiti si Marco kahit na mabigat ang kanyang dibdib. At doon dumating ang convoy. Mga itim na SUV, hindi isa hindi dalawa kundi marami. Gumulong sila mula sa pangunahing kalsada na parang isang parada ng mga hari. Madilim ang kanilang mga bintana at ang kanilang mga katawan ay kumikinang na parang mga bagong telepono. Biglang naging mas maliit, mas mahirap at mas lantad ang kanyang talyer na parang isang lihim na lugar na biglang natuklasan. Huminto ang mga sasakyan, malapit sa isa't isa, bumubuo ng isang pader ng mamahaling metal. Unang lumabas ang mga lalaki. Malalaking lalaki, mga security guard, nakasuot ng itim na suit, may mga earpiece at matitigas ang mukha. Mukha silang mga taong hindi nagtatanong. Sila ang naguutos. Mabilis silang kumalat, sinusuri ang paligid, pinagmamasdan ang mga bubong at tinitingnan ang bawat sulok na para bang inaasahan nilang may panganib na biglang lilitaw mula sa tumpok ng mga lumang gulong ni Marco. Muling huminto sa ere ang kutsara ni Marco. Bumukas ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Hinahanap ng kanyang isip ang kahit isang dahilan kung bakit ang mga ganitong klaseng tao ay pupunta sa isang hamak na talyer sa gilid ng kalsada. Wala pa siyang nakitang ganito sa buong buhay niya. Tiningnan siya ng pinakamalapit na guard na para bang si Marco ay isang problemang kailangang alisin. Nanikip ang tiyan ni Marco. Pagkatapos dahan-dahang bumukas ang pinto ng nangungunang SUV tulad ng isang sandali bago ang isang malakas na kulog. Isang makintab na itim na sapatos ang dumampi sa maalikabok na lupa. Sumunod ang isa pa at isang lalaki ang lumabas. Siya ay matangkad, malapad ang balikat at matikas. Nakasuot siya ng mamahaling navy blue suit na may malinis na puting panloob na damit. Maayos na inahitan ang kanyang kulay abong balbas at ang kanyang mukha ay tila pamilyar sa mga balita. Seryoso, kontrolado, makapangyarihan. Kahit walang magsabi ng kanyang pangalan, alam mong ang taong ito ay mayaman at may awtoridad. Biglang nagbago ang hangin. Ang buong kalsada ay tila huminto sa paghinga. Mas tumuwid ang tayo ng mga guard.
Isang naglalako sa malapit ang biglang tumigil sa pagsigaw, kahit ang hangin ay tila tumahimik. Lumingon ang lalaki sa paligid. Ang kanyang mga mata ay napadako sa talyer ni Marco. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad. Patungo rito, bawat hakbang ay kalmado na, para bang pag-aari niya ang kalsada. Bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Ang kanyang isip ay nag-uunahan. May nagawa ba akong masama? Dahil ba ito sa kotse ng customer noong isang linggo? Pulis ba ito gobyerno? Ngunit hindi mukhang pulis ang lalaki. Mukha siyang isang tao na nirerespeto ng mga pulis. Mabilis na tumayo si Marco, halos mabitawan ang plato ng lugaw. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay na puno ng langis sa kanyang maruming overalls kahit na hindi ito nakatulong. Itim pa rin ang kanyang mga daliri sa grasa ng makina. Lumalapit ang lalaki. Nakatuon ang kanyang mga mata sa unahan. May napansin si Marco na kakaiba. May hapdi sa mukha ng lalaki. Hindi galit, kundi pighati. Isang pighati na tila pinipigilan ng isang ama ang pagpatak ng kanyang mga luha. Napalunok ng malalim si Marco. Bahagyang gumalaw si Isa sa kanyang likuran. Mahina siyang ngunit umabot din sa kanya ang ugong ng convoy. Bahagyang umangat ang kanyang ulo. Sinubukan ng kanyang mga mata na mag-focus. Pumasok ang lalaki sa talyer. Nadumihan ng alikabok ang laylayan ng kanyang mamahaling pantalon, ngunit tila wala siyang pakialam. Minsan niya lang tiningnan si Marco. Pagkatapos ang kanyang mga mata ay lumampas sa kanya at dumapo kay Isa. Napasinghap ang lalaki. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang umangat na, para bang sinuntok siya sa dibdib. Sa isang segundo, hindi siya gumalaw. Nakatitig lang siya. Pagkatapos bigla siyang sumugod. Hindi dahan-dahan, hindi maingat. Sumugod siya na parang isang taong tumatakbo patungo sa isang bagay na matagal na niyang hinahanap sa isang bangungot. Napaatras si Marco dahil sa gulat. Sir, simula ni Marco, ngunit hindi siya sinagot ng lalaki. Lumuha siya roon mismo sa maalikabok na lupa. Ang kanyang suit ay dumikit sa dumi. Ang kanyang tuhod ay lumubog sa lupa. At ang makapangyarihang lalaki ang lalaking ito, na tila kayang bilhin ang kalahati ng Maynila, ay nagsimulang umiyak. Tunay na mga luha. Pumatak ang mga ito mula sa kanyang mga mata at bumagsak sa alikabok na parang ulan. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ang kanyang mga kamay ay iniabot patungo kay Isa na para bang natatakot siyang baka maglaho ito kapag kumurap siya. Anak ko, bulong ng lalaki, basag ang boses. Isabela, huminto ang mundo ni Marco. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Isa. Pinilit niyang iangat ang kanyang kamay. Maingat siyang hinawakan ng lalaki na para bang gawa siya sa salamin. Pagkatapos ay niyakap niya ito, isang yakap na napakalambot, ngunit napakadesperado, na parang hawak niya ang huling piraso ng kanyang buhay. Sumandal ang ulo ni Isa sa dibdib ng lalaki. Kahit sa kanyang kahinaan, gumanti siya ng yakap dahan-dahan na tila naaalala siya ng kanyang katawan bago pa man ito lubusang maintindihan ng kanyang isipan. Nakatayo si Marco roon tulala. Umuugong ang kanyang mga tainga. Tuyo ang kanyang bibig. Sinabi ba niyang Isabela? Tumingin ang lalaki kay Marco, may mga luha pa rin sa kanyang pisngi. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit may bigat. Salamat, sabi niya. Salamat sa pagligtas mo sa anak ko, sa pagligtas sa anak niya. Nanlambot ang puso ni Marco, lumuwag ang kanyang mga daliri. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang bumagsak ang mangkok sa sementadong sahig. Kumalat ang puting lugaw sa alikabok. Sa sandaling iyon, may napagtanto si Marco na nagpanghina sa kanyang mga tuhod. Ang naghihingalong dalaga na kanyang iniligtas at pinakain araw-araw ay hindi lang isang estranghero. Siya ay anak ng isang taong makapangyarihan, isang taong mayaman, isang taong may sapat na pera para magpadala ng mga itim na SUV sa isang hamak na talyer sa gilid ng kalsada.
Walang tunog na gumalaw ang mga labi ni Marco. Pagkatapos, sinabi ng lalaki ang kanyang mga susunod na salita at naramdaman ni Marco na tila yumanig ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ako, si Don Mariano, mahinang sabi ng lalaki na parang hindi na kailangan ng paliwanag ang pangalang iyon. At si Isabela, ang kaisa-isa kong anak. Matagal na siyang nawawala. Umikot ang paningin ni Marco. Si Don Mariano. Ang Don Mariano. Ang bilyonaryong CEO na laging laman ng balita. Ang lalaking kayang ipasara ang isang buong kalye para lang sa kanyang convoy. Saglit na nanlabo ang paningin ni Marco. Kumapit siya sa gilid ng bangkong kahoy para suportahan ang sarili. Ang babaeng ilang araw na niyang inaalagaan ay hindi lang basta anak ng mayaman. Siya si Isabela, ang nawawalang heredera. Sa sandaling iyon na tila huminto ang oras kung saan ang isang ama ay muling nayakap ang kanyang nawawalang anak, isang malalim at masakit na ubo ang pumunit sa katahimikan. Umubo si Isabela. Hindi ito isang simpleng pag-ubo. Ito ay isang tunog na nagmula sa kaibuturan ng kanyang mga baga, isang marahas na pagyanig na nagpatigas sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata, na kanina'y bahagyang nakabukas, ay biglang pumikit ng mariin bago pumuti. Ang kanyang ulo ay walang buhay na bumagsak sa braso ni Don Mariano. Isang sigaw ang kumawala sa lalamunan ng bilyonaryo, isang sigaw na puno ng purong takot. Isabela, ang kanyang makapangyarihang tindig ay gumuho na palitan ng desperasyon ng isang ama. Ang mga guard na kanina i-alerto lang ay biglang kumilos na may disiplinadong pagmamadali. Ang kanilang mga boses ay matatag at mabilis. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital, sir, ngayon na. Bumalik sa katinoan si Marco mula sa kanyang pagkatulala. Ang takot na nararamdaman niya para sa dalaga sa mga nagdaang araw ay bumalik ng may mas matinding puwersa. Sumugod siya palapit na tila hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa upang tulungan ang babaeng pinilit niyang panatilihing buhay. Ngunit bago pa man siya makalapit, maingat, ngunit mabilis nang binuhat ng dalawang guards si Isa. Si Don Mariano ay sumunod sa kanila. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa maputlang mukha ng kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat na, para bang natatakot siyang mahulog ito. Naiwan si Marco na nakatayo. Walang magawa. Ang kanyang mga kamay ay walang laman. Ang puso niya ay sumisigaw na sumama sa kanila, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa lupa. Pinakain niya si Isa, araw-araw, binantayan gabi-gabi. Pinakinggan ang kanyang hirap na paghinga. Ngayon, kinukuha na siya palayo at hindi man lang niya alam kung makikita pa niya itong muli. Biglang huminto si Don Mariano sa tabi ng nakabukas na pinto ng SUV at lumingon. Ang kanyang matatalim na mata ay hinanap si Marco. Ikaw, matatag niyang sabi. Napapitlag si Marco. Sumama ka sa amin, utos ni Don Mariano. Ang kanyang boses ay hindi nagtatanong. Ito ay isang direktang kautusan na nagmula sa desperasyon. Mas alam mo ang kondisyon niya kaysa kanino man. Napigil ang hininga ni Marco. Bago pa man siya makapag-isip, isang guard ang humawak sa kanyang braso, hindi marahas, ngunit apurahan, at hinila siya patungo sa sasakyan. Lumingon si Marco sa kanyang talyer, ang mga lumang gamit, ang mga sirang sasakyan, ang bangkong kahoy, lahat ng pag-aari niya sa mundong ito. Pagkatapos, isang malakas na tunog ang narinig nang sumara ang pinto ng SUV. Ang convoy ay humarurot palayo, nag-iwan ng alikabok at katahimikan. Ang loob ng sasakyan ay ibang mundo. Malamig ang hangin mula sa aircon at amoy katad ang mga upuan. Tahimik maliban sa mahinang ugong ng makina. Ang matinding kaibahan nito sa maingay at maalinsangang hangin sa labas ay nagtulak sa isip ni Marco. Pabalik sa gabi,
kung kailan niya unang natagpuan si Isa. Gabi noon, ilang araw na ang nakalipas. Katatapos lang ng isang malakas na ulan na dala ng habagat. Malambot ang lupa at may mga natirang sanaw sa kalsada. Isasara na sana ni Marco ang kanyang talyer nang may marinig siyang isang mahinang tunog sa likod ng tumpok ng mga lumang gulong. Isang daing. Sa una, inakala niyang pusa lang. Ngunit may kung ano, sa tunog na yon ang nag-udyok sa kanyang tingnan. Dahan-dahan niyang itinulak ang mga gulong at doon niya siya nakita. Si Isabela, nakahandusay sa tabi ng kalsada, basang-basa sa putik, punit-punit ang damit at halos hindi na makadilat. Mukha siyang isang manikang itinapon matapos paglaruan. Nag-atubili si Marco hindi dahil sa wala siyang pakialam, kundi dahil ang Maynila ay hindi mabait. Ang pagtulong sa mga estranghero ay maaaring magdulot ng gulo. Pulis kidnapper maling paratang, ngunit nang bumulong ang dalaga ng isang salita, nawala ang lahat ng kanyang takot. Tubig. Ang isang salitang iyon puno ng pagod at pagkauhaw ang bumasag sa kanyang pag-aalinlangan. Alam niyang hindi niya kayang talikuran ito. Maingat niya itong binuhat. Nagulat siya sa gaan nito. Dinala niya ito sa loob ng kanyang talyer sa maliit na espasyo na nagsisilbing kanlungan niya mula sa mundo at doon nagsimula ang kanyang pag-aalaga. Ang sasakyan ay huminto, pumuputol sa kanyang pagbabalik tanaw. Nasa harap sila ng isang pribadong ospital na malinis, tahimik at puti. Masyadong malinis, masyadong kalmado. Naramdaman ni Marco ang dumi sa kanyang sarili habang nakatayo roon sa kanyang maruming overalls na may mga mantsa ng grasa. Mabilis kumilos ang mga doktor. Umuugong ang mga makina. Si Isa ay dinala sa isang silid na hindi pinahintulutang pasukin ni Marco. Naiwan si Don Mariano sa labas, paikot-ikot sa pasilyo. Hindi na siya ang kalmadong bilyonaryo mula sa gilid ng kalsada. Isa na lang siyang ama, naglalakad pabalik-balik, kinukusot ang kanyang mga kamay, bumubulong ng mga panalangin. Naupo si Marco sa isang upuang metal na kayuko, nakababa ang ulo. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang sandaling natagpuan niya si Isa. Ang bigat ng sitwasyon ay unti-unting lumulunod sa kanya. Biglang bumukas ang isang pinto. Napatalon si Marco. Huminto si Don Mariano sa paglalakad. Isang doktor ang lumabas, tinatanggal ang kanyang guwantes. "Kumusta siya, Dok?" Mabilis na tanong ni Don Mariano. Bumuntong hininga ang doktor. Stable na siya sa ngayon. Labis na dehydrated at nanghihina. Matagal siyang hindi nakatanggap ng tamang alaga, ngunit malakas siya. Napapikit si Don Mariano sa ginhawa. Muling pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. "Salamat sa Diyos." Bulong niya habang sumasandal sa pader. Naramdaman ni Marco na bahagyang lumuwag ang kanyang dibdib. Kailangan niya ng pahinga. Pagpapatuloy ng doktor. "Oobserbahan namin siya ng ilang oras pa. Pagkatapos ay maaari na siyang ilabas." Tumango si Don Mariano. Kahit ano lahat ng kailangan niya. Pagkatapos ang doktor ay lumingon kay Marco. Ang kanyang tingin ay kalmado at propesyonal. "At ikaw," sabi niya, "magaling ang ginawa mo." Napalunok ng malalim si Marco. Kung nanatili pa siya ng isang araw sa ganoong kalagayan na walang pagkain at alaga. Dagdag ng doktor, malamang ay hindi na siya umabot. Narinig ni Don Mariano ang bawat salita. Ang kanyang tingin ay muling napunta kay Marco. Ang pasasalamat ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong matinding pag-usisa, isang anino ng pagdududa. Sino ang estrangherong ito na nagligtas sa buhay ng kanyang anak habang ang lahat ng kanyang kapangyarihan at yaman ay bigo siyang mahanap ito? Nang muling makuhang magsalita, ang boses ni Don Mariano ay mababa at puno ng awtoridad. Lumapit siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig. "Sabihin mo sa akin." Mahina, ngunit mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay may bigat, na tila isang bato.
Sino ka? At bakit kasama mo ang anak ko? Ang tanong ay nanatili sa malamig at malinis na hangin ng ospital, isang tanong na hudyat ng isang bagong kabanata ng mga pagsubok para kay Marco. Ang tanong ni Don Mariano ay bumaon sa puso ni Marco na parang isang matalim na kutsilyo. Nawala ang ginhawang naramdaman niya kanina. Sa harap ng makapangyarihang lalaki, naramdaman niya muli ang kanyang tunay na katayuan, isang hamak na mekaniko marumi, at ngayon ay pinaghihinalaan. Tumayo siya ng tuwid, pilit na sinalubong ang tingin ng Don. Ang kanyang boses, nang sa wakas, ay lumabas, ay mahina, ngunit tapat. Marco po ang pangalan ko, sir. Isa lang po akong mekaniko. Sinimulan niyang ikwento ang lahat, mula sa pagkakarinig, sa mahinang daing hanggang sa pagdadala niya kay Isa sa kanyang talyer. Inilarawan niya kung paano niya ito pinakain ng lugaw, pinainom ng tubig at binantayan habang nilalagnat. Walang siyang itinago. Ang bawat salita ay nagmula sa isang pusong walang hangad, kundi ang tumulong. Tahimik na nakinig si Don Mariano. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matamang sinusuri ang bawat galaw at salita ni Marco. Nang matapos si Marco, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga ilaw sa pasilyo. Sa wakas, dahan-dahang tumango si Don Mariano. Isang beses lang, ngunit sapat na yon. Naniniwala ako sa'yo, sabi niya, at sa mga salitang yon, tila nabunutan ng tinik si Marco. Ilang oras pa ang lumipas bago pinayagang makita si Isabela. Nakahiga siya sa isang malinis at puting kama, nakakabit sa isang dextrose. Ang kanyang mukha ay nahugasan na at bagamat maputla pa rin, mas payapa na itong tingnan. Ang kanyang paghinga ay malalim at tuloy-tuloy. Dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata. Kumurap siya. Una niyang nakita ang kanyang ama. "Daddy?" Bulong niya, ang boses ay tila isang sinulid. Agad na yumuko si Don Mariano. "Nandito ako, anak. Nandito na si Daddy." Ang mga mata ni Isa ay dahan-dahang gumalaw hanggang sa matagpuan si Marco na nakatayo malapit sa pinto, hindi sigurado kung dapat ba siyang manatili roon. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Salamat." Bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Isang simpleng tango lang ang naisagot ni Marco, hindi makapagsalita, habang isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, sapat na ang pasasalamat na yon. Lumipas ang ilang araw. Mabilis na bumuti ang kalagayan ni Isa. Si Marco naman ay bumalik sa kanyang talyer, sa kanyang dating buhay. Inakala niyang iyon na ang katapusan ng kanilang kwento. Ngunit isang umaga, muling dumaguundong ang tunog ng mga mamahaling makina sa kanyang eskinita. Si Don Mariano mag-isa na lang ngayon ang bumaba mula sa isang itim na kotse. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt, ngunit ang aura ng kapangyarihan ay naroon pa rin. "Marco, bati niya." "Sir," sagot ni Marco, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa basahan. "Gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay," sabi ng Don. "Sumama ka sa akin." Walang nagawa si Marco kundi sumunod. Dinala siya ng kotse sa isang lugar na hindi kalayuan, isang malawak na lote na bakante at napapaligiran ng mga bodega. "Ang utang na loob ko sa iyo ay hindi mababayaran ng pera," sabi ni Don Mariano habang nakatayo sila sa gitna ng lote. "Pero ang buhay na ibinalik mo sa aking anak ay dapat suklian ng isang bagong buhay para sa iyo." Itinuro niya ang buong lote. "Dito ipapatayo ko ang pinakamalaki at pinakamodernong auto repair shop sa buong Maynila. At ikaw ang mamamahala nito." Natigilan si Marco. Umiling siya. "Naku sir, hindi po kailangan. Ginawa ko lang po kung ano ang tama." "Iyon nga ang punto, mariing," sabi ni Don Mariano. "Ginawa mo ang tama nang walang inaasahang kapalit. Ito ay hindi bayad, Marco. Ito ay hustisya." Hindi na nakatanggi si Marco.
At tulad ng isang panaginip sa loob lamang ng ilang linggo, nagsimula ang konstruksyon. Isang linggo bago ang nakatakdang pagbubukas, inimbitahan si Marco ni Don Mariano sa kanilang tahanan para sa isang hapunan. Ito ang unang pagkakataon na makakatapak si Marco sa isang lugar na tulad noon, isang mansyon sa loob ng isang eksklusibong subdivision kung saan ang mga pader ay mas mataas kaysa sa mga pangarap ng karaniwang tao. Ang lahat ay perpekto, ang mga hardin, ang mga ilaw ang katahimikan. Ngunit pagpasok pa lang niya sa malaking pinto, isang malamig na pakiramdam ang sumalubong sa kanya. Isang babae na sa mga huling bahagi ng kanyang edad 50 ang nakatayo sa paanan ng malawak na hagdanan. Nakasuot siya ng isang eleganteng bestida, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mga alahas ay kumikinang. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at mapanuri. "Ricardo," sabi niya sa kapatid ng kanyang yumaong asawa. "Ito na ba siya como Consuelo?" Sagot ni Don Mariano. "Siya si Marco, ang nagligtas kay Isabela." Lumapit si Senyora Consuelo. Tiningnan niya si Marco mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay tila isang scanner na naghahanap ng dumi at depekto. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ah, oo. Ang mekaniko?" Sabi niya. Ang salitang mekaniko ay binigkas niya na para bang ito ay isang uri ng sakit. Bumaling siya kay Don Mariano. Ang kanyang boses ay isang mapanuyang bulong na sapat lang para marinig ni Marco. "Talaga bang nagtitiwala ka sa isang pulot sa kalsada, Mariano?" Ang mga salita ay tumama kay Marco na parang isang malakas na sampal. Sa isang iglap, ang lahat ng kislap ng mansyon ay naglaho. Ang marmol na sahig ay naging kasing lamig ng semento sa kanyang talyer at ang matataas na kisame ay tila bumabagsak sa kanya. Nakita niya ang hinaharap, hindi bilang isang magandang simula, kundi isang bagong larangan ng digmaan. Napagtanto niya na ang pagpasok sa mundo ng mga mayayaman ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng bagong talyer o bagong buhay. Ito ay tungkol sa pagharap sa mga taong tulad ni Senyora Consuelo. Mga taong huhusgahan siya hindi dahil sa kanyang pagkatao, kundi dahil sa dumi sa ilalim ng kanyang mga kuko. At doon sa gitna ng karangyaan na hindi niya kailanman pinangarap, naramdaman ni Marco ang isang uri ng kahirapan na mas malala pa kaysa sa kawalan ng pera. Ang pagbubukas ng Marco's Premier Auto Center ay isang malaking kaganapan. Ang amoy ng bagong pintura at sariwang metal ay pumalit sa dati amoy ng lumang langis at alikabok sa buhay ni Marco. Ang maliliwanag na ilaw na nakasabit sa mataas na kisame ay tila mas nakakasilaw kaysa sa araw. Lahat ay bago, lahat ay makintab. Sa seremonya ng paggupit ng laso, tumayo si Marco sa tabi ni Don Mariano, suot ang isang malinis at plansadong overalls na may nakaburdang pangalan niya. Ngumiti siya para sa mga kamera, ngunit ang pakiramdam ay banyaga. Ang damit ay tila isang kasuotan sa isang dula at siya ang aktor na hindi kabisado ang kanyang linya. Nagsimula ang operasyon at kasabay nito ang tunay na pagsubok. Si Marco ay isang henyo pagdating sa mga makina. Kaya niyang tukuyin ang problema ng isang kotse sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa tunog nito. Ngunit ang pamamahala sa isang malaking negosyo, ang pag-aasikaso ng papeles, ang pagbabudget, ang pakikipag-usap sa mga mayayamang kliyente ay isang ibang klase ng makina na hindi niya alam kung paano paandarin. Mas komportable siyang nakahiga sa ilalim ng isang sasakyan kaysa nakaupo sa likod ng isang malaking mesa sa kanyang bagong opisina na may salaming pader. Madalas iniiwan niya ang mga papeles upang tulungan ang kanyang mga mekaniko. Ang kanyang mga kamay ay muling nagiging itim sa grasa. Doon sa gitna ng ingay ng mga gamit at amoy ng gasolina, naramdaman niya
na siya ay si Marco pa rin. Ngunit ang mundo sa labas ng garahe ay laging nagpapaalala sa kanya na iba na ang lahat. At ang mundong iyon ay madalas magkatawang tao sa anyo ni Senyora Consuelo. Regular ang kanyang pagbisita, laging may dalang ngiting matamis, ngunit may lasong pait. Binibisita ko lang ang investment ng pamilya. Lagi niyang sinasabi na para bang ang buong lugar ay pag-aari niya at si Marco ay isang utusan lamang. Hindi siya sumisigaw o nagagalit. Ang kanyang mga atake ay mas tuso. Isang araw, habang may kausap na kliyente si Marco, bigla siyang pumasok sa opisina. "Marco Hijo," sabi niya ng malakas, "siguraduhin mong ang mga piyesang ginagamit ninyo ay galing Europa ha? Baka masanay ka sa mga mumurahing galing sa Quiapo." Sinabi niya ito na may kasamang tawa, na para bang isang biro, ngunit ang mensahe ay malinaw. Sa lahat ng nakarinig si Marco ay galing sa lansangan at hindi mapagkakatiwalaan. Sa ibang pagkakataon, habang abala ang lahat, pinuna niya ang pagkakaayos ng mga gamit sa harap ng mga mekaniko. Sa amin lahat ay may sistema. Ang kalat ay nagpapakita ng magulong isip. Ang mga mekaniko ay napayuko na lang at si Marco ay napuno ng kahihiyan. Sinisira ni Consuelo ang kanyang awtoridad sa harap mismo ng mga taong kanyang pinamumunuan. Ang tanging liwanag sa mga linggong iyon ay si Isabela. Madalas siyang dumalaw hindi bilang anak ng may-ari, kundi bilang isang kaibigan. Lagi siyang may dalang pagkain, hindi mamahaling cake o kape, kundi mga simpleng merienda tulad ng fishball, kwek-kwek at palamig. Mga pagkaing alam niyang kinalakihan ni Marco. Uupo sila sa isang sulok ng talyer sa gitna ng ingay at abala at magkukwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay. Si Isa ang nag-iisang tao sa bagong mundong iyon na tumitingin sa kanya at nakikita si Marco ang tao at hindi ang mekaniko. "Huwag mo silang pansinin, Marco," sabi ni Isa isang hapon matapos niyang marinig ang isang mapanuyang komento mula kay Consuelo. "Inggit lang sila dahil nakikita ni Daddy ang halaga mo. Pero baka tama siya, Isa," sagot ni Marco, nakatingin sa kanyang mga kamay na may grasa. "Hindi ako bagay dito." "Bagay ka dito?" mariing sabi ni Isa, hinawakan ang kanyang braso. "Dahil ang lugar na ito ay itinayo hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kabutihan. At ikaw iyon." Ang mga sandaling iyon ang nagbibigay lakas kay Marco. Ngunit alam ni Consuelo kung saan siya pinakatatamaan. Isang hapon, habang si Marco ay personal na inaasikaso ang isang mamahaling sports car na hindi mahanap ng iba, ang sira, dumating si Senyora Consuelo. At may kasama siya dalawang babaeng kaibigan, parehong nakabihis, na tila dadalo sa isang grand ball. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagkamausisa at bahagyang pagkamuhi. Nandyan lang pala siya. Masayang sabi ni Consuelo na para bang nahuli niya ang isang nagtatagong bata. Lumapit sila kay Marco na nooy kalahati ng katawan ay nasa ilalim ng nakabukas na hood ng kotse. Ang muka ay may bahid ng langis. "Mga amiga, si Marco, ang ating protege." Pagpapakilala niya. Tumayo ng tuwid si Marco at pinunasan ng kanyang mga kamay sa isang basahan. Naramdaman niya ang tingin ng mga babae, sinusuri ang kanyang maruming damit, ang kanyang mga kalyo sa kamay. "Napakasipag talaga," sabi ng isang babae na may pekeng paghanga sa kanyang boses. "Hindi mo aakalaing siya na ang boss mukha pa ring trabahador." Ngumiti lang si Marco, isang pilit na ngiti. Iyan ang gusto ni Mariano sa kanya. Dagdag ni Consuelo, ang kanyang boses ay tila pulot na may lason. Yung pagiging makamasa. Pero sinabi ko na sa kanya, iba ang pagiging makamasa sa pagiging walang modo. Hindi ba't dapat ay nasa opisina ka, Marco? At hindi naglalaro dyan na parang bata? Bago pa man makasagot si Marco, isang boses ang pumutol sa usapan. "Hindi po siya naglalaro, tita. Lahat sila ay napalingon.
Si Isabela ay nakatayo sa di kalayuan. May daladalang 2 baso ng samalamig. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Naglakad siya palapit, ang kanyang bawat hakbang ay may bigat. Inililigtas niya ang kotse na hindi nagawa ng 3 naunang professional na talyer. Pagpapatuloy ni Isa habang iniaabot ang 1 baso kay Marco. Ang tawag po dyan ay galing, hindi paglalaro. Ang mga kaibigan ni Consuelo ay biglang hindi makapagsalita. Ang kanilang mga pekeng ngiti ay naglaho. Si Consuelo naman ay namula ang muka sa galit at hiya. Isabela, anong ginagawa mo rito? Matigas niyang tanong. Dinalaw ko po ang kaibigan ko, sagot ni Isa habang diretsong nakatingin sa kanyang tiyahin. At para na rin siguraduhing walang nambubuli sa kanya sa sarili niyang pamamahay. Ang salitang pamamahay ay tumama kay Consuelo na parang isang malakas na sampal. Hindi na siya nakapagsalita. Hinila niya ang kanyang mga kaibigan at nagmamadaling umalis, nag-iwan ng isang makahulugang katahimikan. Nang sila na lang ang natira, bumuntong hininga si Marco. Salamat, Isa, pero hindi mo kailangang gawin iyon. Kailangan mariing, sabi ni Isa. Hindi habang buhay ay hahayaan nating tapak-tapakan kanila, Marco. Tumingin siya sa kanya, ang kanyang mga mata ay malambot na ngayon. Hindi ka lang basta mekaniko. Huwag mong hahayaang paniwalain kanila na hanggang dyan ka lang. Tumango si Marco, ngunit sa loob niya ang laban ay nagpapatuloy. Nang gabing iyon, habang nag-iisa sa kanyang opisina, tinitingnan ng mga kumikinang na ilaw ng syudad mula sa kanyang salaming bintana. Naramdaman niya ang bigat ng mga tinging humuhusga. Hindi niya alam kung ano ang mas mahirap, ang ayusin ang isang sirang makina o ang buuin ang isang pagkataong pilit na winawasak ng iba. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Si Isabela ay hindi na lang basta isang kaibigan. Siya na ang kanyang kanlungan. At dahil doon, lalo siyang natakot. Dahil sa mundong ito, ang mga kanlungan ay madalas na unang winawasak. Ang ideya ay nagmula kay Senyora Consuelo, binalot sa anyo ng isang mapagkumbabang suhestyon. Mariano, hindi ba't panahon na para formal nating tanggapin si Marco? Sa pamilya magdaos tayo ng isang hapunan, isang maliit at pribadong salo-salo. Alam ni Don Mariano ang tunay na intensyon ng kanyang hipag, ngunit pumayag siya sa pag-aakalang baka ito na ang paraan upang matigil ang tensyon. Si Marco sa kabilang banda ay naramdaman na ito ay isang bitag, ngunit hindi siya makatanggi sa imbitasyon ng taong nagbigay sa kanya ng lahat. Dumating si Marco sa mansyon isang Sabado ng gabi. Suot ang pinakamatinong damit na nabili niya, isang simpleng long-sleeved polo at slacks. Habang naglalakad siya sa makintab na sahig ng foyer, naramdaman niya ang bawat mata na nakatutok sa kanya. Hindi ito isang maliit na salo-salo. Naroon ang ilang malalapit na kamag-anak at ilang piling kasosyo sa negosyo ni Don Mariano. Bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng parehong mapanuring tingin ni Consuelo. Marco, mabutit nakarating ka. Bati ni Don Mariano, tinapik siya sa balikat. Sa tabi niya ay si Isabela na ngumiti ng buong puso. Ang ngiti ni Isa, ang tanging nagbigay init sa malamig na silid. Wow, Tita Consuelo, really went all out for a simple dinner. Bulong ni Isa kay Marco habang ginagabayan siya patungo sa mahabang lamesa sa dining hall. Ang hapagkainan ay tila isang eksena mula sa isang pelikula. Kumikinang ang mga kubyertos na pilak matataas ang mga kopita at mayroong 3 magkakaibang uri ng tinidor sa tabi ng bawat plato. Napalunok si Marco. Sa kanyang buong buhay, kutsara't tinidor lang ang alam niyang gamitin. Nagsimula ang hapunan. Si Marco ay halos hindi kumikilos, pinapanood ang iba kung aling kubyertos ang unang gagamitin. Bawat subo ay tila isang pagsusulit. Ngunit ang tunay na pagsubok ay hindi ang mga kubyertos, kundi ang mga salita ni Senyora Consuelo. So Marco, simula niya ang kanyang boses
ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ikwento mo naman sa amin ang iyong buhay. Sigurado akong interesado ang lahat na malaman kung saan ka nanggaling. Ang tanong ay tila inosente, ngunit ang diin sa salitang saan ay puno ng malisya. Ngumiti si Marco ng pilit. Simple lang po ang buhay ko, senyora. Lumaki po ako sa hirap. Oh, hirap. Pag-uulit ni Consuelo. Isang napakaliit na salita para sa isang napakalaking karanasan. Totoo bang sa lansangan ka halos lumaki? Naulila ka raw ng maaga. Bawat tanong ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Tumangulang si Marco, nais na lang niyang matapos ang gabing iyon. Nakakaawa naman, sabi ng isa sa mga bisita. Hindi nakakahanga. Sabi naman ni Consuelo ang kanyang ngangiti ay lalong lumapad. Imagine, mula sa wala ngayon ay kaharap na natin sa hapagkainan. Para kang si Cinderella, pero lalaki. Isang mahinang tawanan ang umalingaw-ngaw. Tita, tama na po yan. Mahinang sabi ni Isa, ang kanyang mga mata ay nagbabala. Ngunit hindi nagpapigil si Consuelo. Tumingin siya kay Marco. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Sigurado akong masayang-masaya ka ngayon, ano? Isang malaking talon mula sa pagiging basahan tungo sa yaman. One big leap to the clouds. Ika nga. Nanatiling tahimik si Marco, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng lamesa. Ngunit nang sabihin ni Consuelo ang kanyang susunod na mga salita, isang bagay sa loob ni Isa ang sumabog. Ang tanging kinatatakutan ko lang. Patuloy ni Consuelo tila nag-iisip ng malakas, ay baka ang mga taong sanay sa wala, kapag nabigyan ng lahat ay hindi malaman kung kailan titigil. Baka ang kanilang gutom ay hindi lang sa pagkain. Baka ang kanilang kasakiman ay walang hangganan. Tama na. Ang sigaw ni Isabela ay yumanig sa buong silid. Tumayo siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi pa nakikita ni Marco kailanman. Ano song karapatan mong pagsalitaan siya ng ganyan? Sigaw ni Isa. Ang taong ito ang nagligtas sa buhay ko habang kayo ay abala sa mga party ninyo. Ipinakain niya ako mula sa kakarampot niyang kita habang wala akong maalala kung sino ako. Huwag na huwag mong pag-uusapan ang tungkol sa kasakiman sa harap ng taong nagbigay ng lahat, kahit wala siyang kapalit na hinihintay. Natigilan ng lahat. Maging si Don Mariano ay nagulat sa tindi ng galit ng kanyang anak. Si Senyora Consuelo, na nahuli sa akto, ay biglang napuno ng poot. How dare you speak to me like that, Isabela? Ipinagtatanggol mo ang hampas lupang yan. Tumayo rin siya, ang kanyang mukha ay namumula. Sa sobrang galit kinuha niya ang kanyang kopita na puno ng red wine at marahas na inihagis ang laman nito patungo kay Marco. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Nakita ni Isa ang paggalaw. Sa isang iglap humakbang siya sa pagitan nila ni Marco. Ang matingkad na pulang likido ay sumaboy hindi kay Marco, kundi sa mamahaling puting bestida ni Isabela, dumungis dito na parang dugo. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga bisita. Nakatayo si Isa roon, hindi kumukurap, habang ang alak ay tumutulo mula sa kanyang damit papunta sa sahig. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang tiyahin. Ang kanyang boses nang siya'y magsalita ay malamig na parang yelo. Ngayon, nakita na nating lahat kung sino ang tunay na walang modo. Sa gitna ng kaguluhan tumayo si Marco. Ang kanyang puso ay kumikirot para kay Isa, ngunit ang kanyang isip ay malinaw. Hindi na niya hahayaang magpatuloy pa ito. Huminga siya ng malalim at nagsalita, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na bumihag sa atensyon ng lahat. Mahirap po ako, senyora. Totoo po yon. Sabi niya diretsong nakatingin kay Consuelo. Pero sa buong buhay ko, kahit kailan hindi po ako kumuha ng bagay na hindi sa akin. Pagkasabi noon, dahan-dahan siyang tumalikod. Hinawakan niya ang kamay ni Isa. Tara na. Bulong niya.
Walang pag-aalinlangang sumunod si Isa. Habang naglalakad sila, palabas nag-iiwan ng isang silid na puno ng katahimikan at kahihiyan. Naramdaman ni Marco na bagamat siya ang pinuntirya ng gabi, hindi siya ang tunay na talunan. At habang hawak niya ang kamay ng dalaga na handang madumihan para lang ipagtanggol siya, alam niyang may isang bagay siyang hawak na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman na mayroon ang mga taong nasa silid na yon. Ang insidente sa hapunan ay nag-iwan ng isang malalim na lamat sa relasyon ng pamilya. Hindi na muling binanggit ang gabi na yon, ngunit ang bigat nito ay nanatili sa hangin, isang hindi nakikitang pader sa pagitan ni Don Mariano at ng kanyang hipag. Si Senyora Consuelo ay pansamantalang umiwas sa talyer at sa mansyon, ngunit alam ni Marco na ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ng paghahanda para sa isang mas malaking laban. Samantala, isang anino mula sa nakaraan, ang patuloy na bumabagabag kay Don Mariano, ang pagkakakilanlan ng mga taong dumukot sa kanyang anak. Ang opisyal na investigasyon ng pulisya ay mabagal at tila walang patutunguhan. Ang sindikato ay propesyonal. Naglaho sila na parang bula walang iniwang bakas, walang saksi, walang ransom call na maaaring sundan. Ang bilyonaryong sanay na nakukuha ang lahat ng kanyang gusto ay nahaharap ngayon sa isang kaaway na hindi niya kayang bilhin o takutin. Dahil dito, kumuha si Don Mariano ng isang grupo ng mga pribadong investigador, mga dating militar, na may malawak na koneksyon. Ang kanilang ulat gayunpaman ay pare-pareho ang mga kidnapper ay naglinis ng kanilang mga helyet. Ang kaso ay isang dead end. Isang gabi, habang nag-overtime si Marco sa talyer, dumaan si Don Mariano. Hindi ito isang opisyal na pagbisita. Ang Don ay mukhang pagod ang mga guhit. Sa kanyang mukha ay mas malalim kaysa dati. Hindi siya pumasok sa opisina. Sa halip na upo siya sa isang lumang bangko sa gilid, pinapanood si Marco na ayusin ang isang komplikadong makina. Marco, sabi niya pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, pwede ba kitang makausap? Pinunasan ni Marco ang kanyang mga kamay at naupo sa tabi niya. Hindi ko sila mahanap. Aminado ni Don Mariano, ang kanyang boses ay puno ng kabiguan. Ang mga taong halos pumatay sa anak ko, naglalakad pa rin sila ng malaya. Ikinuwento niya ang mga detalye ng investigasyon, ang kakulangan ng ebidensya, ang mga pader na kanilang binabangga. Ang tanging lead na mayroon kami, sabi ng Don, ay ang sasakyang ginamit nila para iwan si Isa, isang luma at puting van walang plaka na nakita sa isang CCTV footage malayo sa lugar ninyo ilang oras bago mo siya natagpuan. Ngunit iyon lang, masyadong karaniwan. Libo-libo ang ganyang van sa Maynila. Nakinig ng mabuti si Marco. Biglang may isang bagay na pumukaw sa kanyang isipan. Isang maliit na detalye na maaaring walang halaga sa iba, ngunit para sa isang taong lumaki sa mga kalsada at talyer, ito ay maaaring isang senyales. Sir, dahan-dahan niyang sabi, noong natagpuan ko po si Isa, basang-basa po siya sa ulan. Pero may napansin po akong kakaiba sa damit niya. May mga tuyong putik po sa laylayan ng pantalon niya, yung tipo po ng putik na mamumuo lang kung galing ka sa isang lugar na hindi inulan. Kumunot ang noo ni Don Mariano. Anong ibig mong sabihin? Malakas po ang ulan sa buong Maynila nung gabing iyon, sir. Pero kung may tuyong putik siya, ibig sabihin bago siya iniwan sa lugar ko, nanggaling siya sa isang lugar na hindi inulan. O kung umulan man, hindi ganoon kalakas. Isang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Don Mariano. Ang mga investigador ay nakatuon sa kung saan siya iniwan, hindi kung saan siya nanggaling bago iyon. At yung van, sir, dagdag ni Marco, ang kanyang isip ay mabilis na nag-uugnay ng mga piraso. Sabi niyo po luma. Ang mga lumang van, lalo na yung mga hindi alaga, may isang karaniwang problema, nag-overheat
Kung naglakbay sila ng malayo sa gabi, lalo na kung galing sa labas ng syudad, malamang na kailangan nilang huminto para magpalamig ng makina o magdagdag ng tubig. Biglang tumayo si Don Mariano, ang kanyang utak ay mabilis na tumatakbo. Ang mga salita ni Marco ay nagbukas ng isang bagong pinto, isang bagong anggulo. Kailangan nilang huminto. Bulong niya sa sarili. Hindi sila maaring dumiretso at galing sila sa isang lugar na hindi gaanong inulan. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na tumawag. Hanapin ninyo ang weather report noong gabing iyon. Utos niya sa kanyang hepe ng investigasyon. Aling mga probinsya sa labas ng Metro Manila ang hindi inulan o mahina lang ang ulan. Pagkatapos, suriin ninyo ang lahat ng CCTV footage sa mga gasolinahan at maliliit na tindahan sa mga pangunahing daan papasok ng syudad mula sa mga lugar na yon. Maghanap kayo ng isang puting van na huminto sa pagitan ng alas 8 at alas 11 ng gabi. Habang nagbibigay ng mga utos si Don Mariano, nakatayo si Marco sa gilid tahimik na pinapanood ang isang bilyonaryo na muling nabuhayan ng pag-asa. Nang ibaba ng Don ang telepono, lumingon siya kay Marco. Ang kanyang tingin ay iba na ngayon. Wala na ang anino ng pagdududa. Wala na ang tingin na ng isang amo sa isang empleyado. Ang nakita ni Marco ay purong paggalang. Marco, sabi ni Don Mariano, ang kanyang boses ay puno ng isang emosyon na hindi pa naririnig ni Marco mula sa kanya. Paano mo naisip ang mga iyon? Nagkibit balikat si Marco. Sakali po, sir, kailangan mong maging mapagmasid para mabuhay. Ang mga maliliit na detalye po ang madalas na nagliligtas sa'yo. Hindi nagsalita si Don Mariano. Sa halip lumapit siya at ginawa ang isang bagay na hindi inaasahan ni Marco. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Marco, isang mabigat at matatag na pagkakahawak. Salamat, sabi niya. Pagkatapos idinagdag niya ang mga salitang nagpatigil sa mundo ni Marco. Salamat, anak. Sa unang pagkakataon naramdaman ni Marco na siya ay tunay na bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Naramdaman niyang mayroon siyang ama. Ngunit sa di kalayuan mula sa loob ng isang madilim na kotse na nakaparada sa kabilang kalsada, may isang pares ng mga matang nanonood. Si Senyora Consuelo, na sinundan si Don Mariano, patungo sa talyer ay nasaksihan ang lahat, ang seryosong pag-uusap, ang biglaang pagbabago sa kilos ng Don, at higit sa lahat, ang paghawak sa balikat at ang salitang anak na tila umaling-aungaw kahit sa layo niya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa manibela, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa katad. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang maskara ng galit at inggit. Hindi niya maintindihan kung paano ang isang basurero ay nagawang makuha ang respeto na hindi niya kailanman nakuha mula kay Mariano. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagkamuhi kay Marco ay lumago mula sa simpleng pag-aalipusta tungo sa isang mapanganib na obsesyon. Kung hindi niya kayang sirain ang tiwala ni Mariano kay Marco, sa pamamagitan ng mga salita, gagawa siya ng paraan upang sirain mismo ang lalaki. Sisirain niya ito gamit ang tanging bagay na hindi kayang bilhin ng pera ni Mariano, ang nakaraan ni Marco. Ang mga sumunod na linggo ay nagdala ng isang bagong uri ng kapayapaan sa buhay ni Marco. Ang mga mapanuyang tingin ni Senyora Consuelo ay pansamantalang nawala at ang paggalang na ipinakita ni Don Mariano ay naramdaman ng lahat sa talyer. Sa wakas, naramdaman ni Marco na siya ay nasa lugar kung saan siya nararapat. Ngunit higit sa lahat ang kanyang ugnayan kay Isabela ay lalong lumalim mula sa pagkakaibigan tungo sa isang damdaming pareho nilang nararamdaman ngunit hindi pa binibigkas. Isang linggo ng hapon, habang sarado ang talyer, nagyaya si Marco. Isa, sabi niya medyo kinakabahan. Gusto mo bang sumama sa akin? May gusto akong ipakita sa iyo.
Hindi siya dinala ni Marco sa isang mamahaling restaurant o sa isang magandang parke. Sa halip naglakbay sila pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang maingay at magulong eskinita sa ilalim ng overpass. Ang luma niyang talyer ay wala na giniba na para sa isang road widening project, ngunit ang kapaligiran ay pareho pa rin. Bakit tayo nandito? Tanong ni Isa, ang kanyang mga mata ay malawak habang pinagmamasdan ang pamilyar na lugar. Hindi sumagot si Marco. Sa halip iginaya niya si Isa sa isang sulok kung saan nakasandal sa isang pader ang isang bagay na iniligtas niya bago pa man gibain ang kanyang talyer, ang luma at kupas na bangkong kahoy. Ang bangko kung saan unang umupo si Isa, kung saan niya ito unang sinubuan ng lugaw. Naupo sila roon magkatabi. Ang ingay ng mga dayip at busina ay tila isang malayong musika. Dito, mahinang sabi ni Marco, dito kita unang inalagaan. Tumingin si Isa sa bangko, ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa magaspang na kahoy. Naaalala ko, bulong niya, ang pakiramdam ng pagiging ligtas sa unang pagkakataon pagkatapos ng lahat. Sa unang pagkakataon, nagkwento si Isa tungkol sa kanyang mga karanasan sa kamay ng mga dumukot sa kanya. Hindi ang mga detalye ng krimen, kundi ang mga personal na takot. Ikinuwento niya ang dilim, ang gutom, ang pakiramdam ng pag-iisa at pagkawala ng pag-asa. Habang nagsasalita siya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit hindi siya umiyak. Tila ang pagkukwento niya kay Marco ay isang paraan upang palayain ang mga multo ng nakaraan. Nang matapos si Isa, si Marco naman ang nagkwento. Ikinuwento niya ang kanyang sariling nakaraan, ang pagiging ulila. Sa murang edad, ang mga gabing natutulog siya sa karton, ang gutom, na mas masakit pa sa pisikal na sugat. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang matandang mekaniko na kumupkop sa kanya, nagturo sa kanya ng lahat ng alam niya at nagbigay sa kanya ng isang aral. Ang kamay na marumi sa grasa ay mas marangal kaysa sa kamay na malinis ngunit puno ng kasalanan. Ang kanilang mga kwento, bagamat magkaiba ang pinagmulan, ay nagtagpo sa iisang punto, ang paghahanap ng kaligtasan, ang pag-asam sa isang sinag ng kabutihan sa gitna ng kadiliman. Ang kanilang mga kaluluwa na parehong may pilat mula sa kani-kanilang mga laban ay nagkakaintindihan sa isang paraang hindi na kailangan ng mga salita. Habang papalubog ang araw at ang langit ay nagiging kulay kahel, tumingin si Marco kay Isabela. Ang ilaw mula sa isang poste sa di kalayuan ay nagbigay ng ginintuang sinag sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, nawala ang imahe ng heredera, ang anak ng bilyonaryo. Ang nakita niya ay si Isa, ang babaeng malakas, ang babaeng nakaligtas, ang babaeng nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Alam niya na sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa estado, ang kanilang mga puso ay tumitibok sa iisang ritmo. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang kinukuha ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang singsing na may diamante na nakalagay sa isang magarbong kahon. Ito ay isang maliit at makinis na washer, isang metal na anilyo na ginagamit sa mga turnilyo. Kinuha niya ito mula sa isang bagong makina sa talyer, pinakinis at pinakintab niya ito ng ilang gabi hanggang sa ito'y kumislap na parang pilak. Inilahad niya ito kay Isa, nakapatong sa kanyang palad na may mga kalyo. Isa, sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Alam kong malayo ang mundo natin sa isa't isa. Langit kalupa ako, pero dito sa bangkong ito, sa lugar na ito, naramdaman kong pantay tayo. Tumingin siya sa mga mata ni Isa. Wala akong maibibigay na mansyon o kayamanan. Ang kaya ko lang ipangako ay ang mga kamay na ito, mga kamay na hindi mapapagod
na alagaan, kaprotektahan ka, at ayusin ang anumang masisira sa buhay mo. Hindi ako makapangako ng isang perpektong buhay, pero ipinapangako ko na haharapin natin ang bawat imperpeksyon ng magkasama. Inangat niya ang maliit na washer. Wala akong diamante. Sabi niya ang kanyang boses ay nababasag na. Mayroon lang akong isang pangako. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Isabela. Hindi ito mga luha ng lungkot, kundi ng purong kaligayahan. Dahan-dahan kinuha niya ang washer mula sa palad ni Marco at mahigpit itong hinawakan. Pagkatapos tumingin siya kay Marco at tumango pa ulit-ulit. Oo, bulong niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Oo, Marco. Oo. At doon sa ilalim ng isang nag-aagaw na dilim at liwanag sa isang lumang bangkong kahoy, sa gitna ng isang maingay na syudad, isang pangako ang nabuo. Isang pangako na mas matibay pa sa bakal, mas makinang pa sa anumang diamante. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, sa kabilang kalsada, isang telephoto lens ang nakatutok sa kanila. Isang pribadong investigador na inupahan ni Senyora Consuelo ang nakakuha ng lahat, ang pag-uusap, ang pag-iyak, at ang pag-aalok ng isang maliit na piraso ng metal. Nang matanggap ni Senyora Consuelo ang mga litrato sa kanyang telepono, makalipas ang ilang minuto, isang malamig at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pangako ng dalawa ay hindi niya nakita bilang isang simbolo ng pag-ibig. Nakita niya ito bilang isang deklarasyon ng giyera. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa nakaraan ni Marco. Utos niya sa taong nasa kabilang linya. Bawat dumi, bawat kaso, bawat pagkakamali. At hanapin mo ang isang taong nagngangalang Paulo, isang mekaniko, dati niyang kasama. Sigurado akong mayroon siyang ikukwento. Ang balita ng pag-iisang dibdib ni na Marco at Isabela ay kumalat na parang apoy sa mga sirkulo ng alta sosyedad. Para sa marami ito ay isang modernong kwentong bibit ang mekaniko na naging prinsipe. Ngunit para sa iilan, tulad ni Senyora Consuelo, ito ay isang kasuklam-suklam na katotohanan na kailangang wakasan. Ang mga linggo bago ang kasal ay isang ipo-ipo ng mga paghahanda. Si Don Mariano na masaya para sa kanyang anak ay iginiit na maging pinakamagarang kasal ng taon ang gaganapin. Ang pinakamahuhusay na wedding planner, caterer at designer ay kinuha. Ang simbahan ay napuno ng mga puting bulaklak at ang reception ay gaganapin sa isang 5-star hotel. Si Marco ay nalulula sa lahat ng ito. Ang bawat pag-uusap tungkol sa bulaklak, pagkain o listahan ng bisita ay nagpapaalala sa kanya kung gaano kalayo ang kanyang pinanggalingan. Sa mga pagpupulong, madalas siyang tumahimik na lang, hinahayaan sina Isa at Don Mariano na magdesisyon. Okay ka lang ba? Tanong sa kanya ni Isa isang gabi habang sinusukat niya ang kanyang isusuot na barong. Mukha kang mas kinakabahan pa sa akin. Hinawakan ni Marco ang kanyang mga kamay. Masaya ako, Isa. Sobrang saya. Pero pakiramdam ko hindi pa rin ako karapat-dapat sa lahat ng ito. Huwag mong isipin yan. Sagot ni Isa, inaayos ang kwelyo ng kanyang barong. Ang puso mo ang nagpatunay na karapat-dapat ka at iyon lang ang mahalaga. Ngunit sa likod ng mga ngiti at paghahanda, isang anino ang gumagalaw. Sa isang madilim at mausok na bar, sa isang hindi kilalang bahagi ng Maynila, nakaupo si Senyora Consuelo. Sa kanyang harapan, isang lalaking payat, may magulong buhok at amoy alak. Siya si Paulo, ang dating kasamahan at karibal ni Marco. Hindi ko akalain na hahanapin mo pa ako, Senyora, sabi ni Paulo habang nilalaro ang baso ng beer. Lahat ng tao ay may presyo, Paulo. Malamig na sagot ni Consuelo. Naglapag siya ng isang makapal na sobre sa lamesa.
At gusto kong malaman ang lahat ng baho ni Marco, walang itatago. Ngumisi si Paulo. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa kasakiman. Si Marco, ang santo-santito, akala ng lahat perpekto siya. Kinuha niya ang sobre at binuksan ito. Nang makita ang laman, lalo pang lumapad ang kanyang ngisi. Mayroon akong isang kwento na siguradong magugustuhan mo. Isang kwento na may kasamang ebidensya. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang luma at naninilaw na papel, isang kopya ng isang police blotter. Samantala, sa kabila ng kanyang kaligayahan, may isang bagay na bumabagabag din kay Marco. Isang lihim mula sa kanyang nakaraan na hindi pa niya nasasabi kay Isa. Ang gabi kung kailan siya dinampot ng mga pulis. Gabi bago ang kasal. Ang mansyon ay abala pa rin ngunit si Marco ay nagkulong sa kanyang silid. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang sarili sa salamin. Kailangan niyang sabihin kay Isa. Ngayon na, ayaw niyang magsimula ang kanilang pagsasama sa isang kasinungalingan. Hinanap niya si Isa at natagpuan ito sa hardin tahimik na nakaupo sa isang bench sa ilalim ng buwan. Isa. Simula niya na upo sa tabi nito. May kailangan akong sabihin sa'yo. Isang bagay na sana'y nasabi ko na noon pa. Bago pa man siya makapagpatuloy, biglang nagring ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Karaniwan hindi niya ito sasagutin, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Hello. Isang pamilyar ngunit halos kinalimutan ng boses ang narinig niya sa kabilang linya. Isang boses na puno ng panunuya. Marco, pare si Paulo to. Naaalala mo pa ba ako? Nanigas si Marco. Paulo, paano mo nakuha ang numero ko? Maraming paraan, pare. Maraming nagbago. Pero ang nakaraan hindi nagbabago, di ba? Tumawa si Paulo. Nabalitaan ko ikakasal ka na raw. Sa isang heredera pa. Ang swerte mo naman. Mula sa kulungan diretso sa palasyo. Ang salitang kulungan ay tumama kay Marco na parang kidlat. Anong kailangan mo? Maring tanong ni Marco tumayo at lumayo ng kaunti kay Isa para hindi siya marinig. Wala naman. Sabi ni Paulo, gusto ko lang mag-congratulate at magbigay ng babala. Alam mo ang mga sikreto parang multo yan. Kahit anong tago mo lilitaw at lilitaw pa rin, lalo na sa pinakamasayang araw ng buhay mo. Pagkasabi noon, ibinaba ni Paulo ang tawag. Nakatayo si Marco roon, nanginginig hawak ang telepono. Ang malamig na pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Si Paulo. Bakit ngayon? At sino ang kasama niya? Marco, anong problema? Tanong ni Isa na nakaramdam ng kanyang pagkabalisa. Lumingon si Marco sa kanya. Ang mga salitang handa na niyang sabihin ay biglang naglaho na palitan ng takot. Takot na baka sa sandaling sabihin niya ang totoo, ang lahat ng pinapangarap niya ay gumuho. Takot na baka ang tingin ni Isa sa kanya ay magbago. Bukas na lang, sabi niya sa sarili. Pagkatapos ng kasal, kapag asawa ko na siya, maiintindihan niya. Pilit siyang ngumiti. Wala, mahal. Wrong number lang. Hinawakan niya ang kamay ni Isa. Halika na, kailangan mo nang magpahinga. Meron pa tayong malaking araw bukas. Ngunit habang naglalakad sila pabalik sa mansyon, alam ni Marco na ang tawag na yon ay hindi lang isang simpleng pangungumusta. Ito ay isang paunang putok. Isang babala na ang araw ng kanyang kasal ay hindi lang magiging araw ng kanyang kaligayahan, kundi posibleng maging araw din ng kanyang paghuhukom. Nakatayo siya sa harap ng salamin, sa kanyang silid, nakatingin sa sariling refleksyon. Ang lalaking nakikita niya ay nakasuot ng mamahaling damit, nakatira sa isang mansyon at pakakasalan, ang babaeng pinakamamahal niya. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakikita pa rin niya ang anino ng batang lansangan, ang anino ng mekanikong dinampot, ang anino ng isang nakaraang handa nang bumalik para sirain ang lahat. At sa unang pagkakataon, nanalangin siya.
Nanalangin na sana ang pag-ibig ay sapat na para labanan ang pinakamatinding kasinungalingan. Ang loob ng simbahan ay parang isang hardin mula sa panaginip. Libo-libong puting rosas at baby's breath ang nakapalibot sa altar at ang sikat ng araw na tumatagos sa mga stained glass na bintana ay lumilikha ng isang banal na sinag. Ang hangin ay puno ng marahang tunog ng organ at ng pinaghalong pabango ng mga bulaklak at ng mga piling bisita. Nakatayo si Marco sa altar, ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Sa kanyang tabi ay si Don Mariano na tatayong best man. Bawat segundo ng paghihintay ay tila isang oras. Ngunit nang sa wakas ay bumukas ang malalaking pinto ng simbahan at tumugtog ang wedding march na wala ang lahat ng tao sa kanyang paningin. Si Isabela. Naglalakad siya sa pasilyo, hawak ang braso ng isang pinsan. Ang kanyang belo ay bahagyang tumatakip sa kanyang mukha, ngunit kitang-kita pa rin ang kanyang nagniningning na mga mata at ang nangiting para lamang kay Marco. Sa bawat hakbang niya palapit, unti-unting kumakalma ang puso ni Marco. Ito na yon, ang simula ng kanilang habambuhay. Nang makarating siya sa altar, marahang itinaas ni Marco ang kanyang belo. Mahal na mahal kita, bulong niya. Mas mahal kita. Sagot ni Isa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay tila isang panalangin na nagbibigay basbas sa kanilang pag-iibigan. Ngunit nang dumating ang pari sa pinakakilalang bahagi ng ritual, isang boses ang pumunit sa kabanalan ng sandali. Kung mayroon mang sino man dito natutol sa pag-iisang dibdib na ito, magsalita na ngayon o manahimik magpakailanman. Isang saglit na katahimikan. Pagkatapos isang malakas at mapanuyang boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ng simbahan. Tutol ako. Lahat ng ulo ay napalingon. Ang organ ay biglang tumigil. Mula sa hanay ng mga bisita, isang lalaki ang humakbang, papalabas si Paulo. Ang kanyang damit ay gusot, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay at pagkamuhi. Isang bulungan ang kumalat sa buong simbahan. Sino siya? Anong ginagawa niya rito? Kasunod niyang lumabas mula sa anino, si Senyora Consuelo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pekeng pag-aalala. Pari, patawarin ninyo, ngunit may isang bagay na dapat malaman ng lahat bago magpatuloy ang kasalang ito. Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang bangungot na kanyang kinatatakutan ay nagkakaroon ng buhay. Anong ibig sabihin nito, Consuelo? Galit na tanong ni Don Mariano. Ang katotohanan lang, Mariano. Ang katotohanang pilit itinatago ng lalaking yan, sabi ni Consuelo, sabay turo kay Marco. Anong pinagsasabi niya, Marco? Bulong ni Isa. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa braso ni Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Humarap si Paulo sa lahat. Ang lalaking pakakasalan ni Isabela. Sigaw niya ang santo na si Marco ay isang kriminal, isang magnanakaw na may record sa pulis, isang kolektibong singhap, ang yumanig sa simbahan. Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Sinungaling, sigaw ni Isa. Talaga ba? Tanong ni Paulo, may ngisi sa labi. Iwinagayway niya ang isang papel. Hawak ko ang ebidensya. Isang kopya ng police blotter na nagsasabing si Marco ay inaresto dahil sa kasong qualified theft. Ipakita mo sa akin yan. Utos ni Don Mariano. Kinuha ng isang security guard ang papel at iniabot sa kanya. Habang binabasa ito ni Don Mariano, ang kanyang muka ay dahan-dahang nagbago mula sa galit tungo sa pagkabigla. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Totoo ba ito? Lahat ng mata ay bumaling kay Marco. Ang bigat ng kanilang mga tingin ay halos magpabuwal sa kanya. Tumingin siya kay Isa. Nakita niya ang sakit at pagkalito sa mga mata nito. Huminga siya ng malalim. Aminado niya ang kanyang boses
ay basag ngunit malinaw. Totoo pong inaresto ako noon. Ang isang salita na yon ay sumabog sa loob ng simbahan na parang bomba. Napaatras si isa, tila sinampal. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil ikinahihiya ko, sabi ni Marco, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. At dahil hindi iyon ang buong katotohanan, palusot, sigaw ni Paulo. Ngunit bago pa man magpatuloy ang kaguluhan, isang babae ang tumayo mula sa isa sa mga upuan sa harap. Nakasuot siya ng isang simpleng business suit at ang kanyang presensya ay nagpatigil sa lahat. Tama na yan. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. Ako si Inspector Catherine de la Cruz. Lahat ay napatingin sa kanya. Maging si Consuelo ay nagulat. Naglakad si Inspector Catherine patungo sa altar. Oo, inaresto nga si Marco noon. Sabi niya kinukumpirma ang akusasyon. Ngunit ang hindi sinasabi sa blotter na yan, dagdag niya sabay tingin kay Paulo, ay kung sino ang tunay na may sala. Tumingin siya sa buong kongregasyon. Ang pagnanakaw na yon ay kagagawa ng isang maliit na sindikato na nagtatago ng mga ninakaw na piyesa sa mismong talyer kung saan nagtatrabaho noon sina Marco at Paulo. Si Marco ang tumuklas nito. Tinangka niyang isumbong sa kanilang boss, ngunit naunahan siya. Tumingin siya ng direkta kay Paulo na nagsisimula ng mamutla. Isang tao ang nagtip sa sindikato. Isang tao ang tumulong na ituro si Marco sa mga pulis para pagtakpan ang sarili niya. Ang taong iyon ay ikaw, Paulo. Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Hindi totoo yan. Hawak namin ang testimonya ng isa sa mga nahuling miyembro ng sindikato. Mariing sabi ni Inspector Catherine. Si Marco ay pinalaya matapos ang ilang linggo nang walang kaso dahil walang matibay na ebidensya. Siya ay biktima, hindi kriminal. Isang alon ng ginhawa at pagkamangha ang gumapang sa simbahan, ngunit hindi pa tapos ang inspektor. At ang sindikatong yon, pagpapatuloy niya ang kanyang boses, ay mas bumaba, ay may koneksyon sa mas malalaking grupo, mga grupo na sangkot sa kidnapping for ransom. Napasinghap si Don Mariano, napahawak si isa sa kanyang bibig. Ayon sa aming intel, sabi ni Inspector Catherine, ang mga taong dumukot kay Isabela ay miyembro ng isang kaalyadong grupo. At nang magkasakit si Isabela at naging pabigat sa kanila, nag-isip sila kung ano ang gagawin sa kanya. Pinag-usapan nilang patayin na lang siya. Isang hikbi ang kumawala kay Isa. Niyakap siya ni Don Mariano. Ngunit isa sa mga miyembro, pagpapatuloy ng inspektor, ay may naaalala. Naalala niya ang kwento tungkol sa isang matigasang ulo na mekaniko mula sa dati nilang talyer. Isang mekanikong tumangging tumanggap ng maduming pera at nagsabing, ang isang buhay kahit gaano kahirap ay buhay pa rin. Ang mga mata ng lahat ay bumalik kay Marco. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ng kidnapper pagtatapos ni Inspector Catherine. Kaya sa halip na patayin si Isabela, nagdesisyon silang iwan na lang siya sa isang lugar kung saan alam nilang posibleng may makakita. Iniwan nila siya malapit sa talyer ng mekanikong yon sa pag-aakalang baka ang tadhana na ang bahala. Ang simbahan ay nabalot ng isang di makapaniwalang katahimikan. Ang iyong paninindigan, Marco, sabi ni Inspector Catherine, ang kanyang boses, ay puno na ngayon ng paghanga. Ang iyong prinsipyo, kahit noong wala ka pa sa buhay ni Isa, ang siyang nagligtas sa kanya 2 beses. Ang katahimikan ay biglang binasag ng malakas na palakpakan na sinundan ng mga hikbi ng emosyon mula sa mga bisita. Lumuhod si Don Mariano sa harap ni Marco. Patawarin mo ako, anak, sabi niya umiiyak. Ngunit si Isa, hindi na nag-aksaya ng panahon. Tumakbo siya at yumakap ng mahigpit kay Marco. Alam ko, bulong niya habang umiiyak sa dibdib nito. Alam kong hindi mo kayang gawin yon. Ikaw ang pinakamabuting taong kilala ko.
Sa gitna ng lahat tumingin si Inspector Catherine kay Senyora Consuelo na nakatayo na parang isang estatwang yelo. At mayroon din kaming ebidensya, Senyora, na kayo ang nagbayad kay Paulo para gawin ang eskandalong ito, paninirang puri at sabotahe. Isasama namin kayo sa istasyon. Isang hiyaw ng pagkagulat at galit ang kumawala kay Consuelo habang nilalapitan siya ng mga pulis na naka-plain clothes. Si Paulo naman ay sinunggaban na rin. Habang hinihila sila palabas ang simbahan, ay muling napuno ng liwanag at pag-asa. Humarap ang pari sa lahat, ang kanyang sariling mga mata ay basa sa luha. Sa tingin ko, sabi niya na may ngiti, ay maaari na nating ipagpatuloy ang kasal. Ang kaguluhan ay napalitan ng isang malalim at mapayapang katahimikan. Ang maruming lihim na inakala ni Marco na sisira sa kanya ay siya palang nagtaas sa kanya sa pinakamataas na antas ng karangalan. Ang mga bisita na kanina'y puno ng pagdududa ay nakatingin na ngayon sa kanya ng may buong paghanga at respeto. Hinarap ni Don Mariano si Marco, ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha ng pagsisisi at pasasalamat. Itinaas niya ang kanyang kamay hindi para utusan, kundi para marahang hawakan ang pisngi ni Marco. Sa loob ng maraming buwan, nagsimula si Don Mariano, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hinanap ko ang aking anak gamit ang lahat ng aking pera at kapangyarihan, ngunit nabigo ako. Ikaw sa isang mangkok ng lugaw at isang bubong na butas-butas ay nagawa ang hindi ko nagawa. Iniligtas mo siya. Huminga siya ng malalim, ang kanyang tingin ay hindi humihiwalay kay Marco. Ngayon naiintindihan ko na. Hindi lang buhay ni Isabela ang iniligtas mo, Marco. Iniligtas mo rin ako. Mula sa aking kayabangan, mula sa aking pagkabulag. Tinuruan mo ako kung ano ang tunay na halaga ng isang tao. Tumalikod siya at kinuha ang kamay ni Isabela. Dahan-dahan muli siyang naglakad patungo sa altar, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga hakbang ay hindi na bilang isang bilyonaryo na naghahatid sa kanyang anak, kundi bilang isang ama na buong pagpapakumbabang ipinagkakatiwala ang kanyang pinakamamahal na yaman. Inilagay niya ang kamay ni Isa sa kamay ni Marco, ang magaspang na palad ng mekaniko at ang malambot na palad ng heredera ay muling nagtagpo, ngunit ngayon wala nang anumang hadlang sa pagitan nila. Binigyan mo siya ng pagkain para mabuhay. Bulong ni Don Mariano kay Marco, ang kanyang boses ay para sa kanila lang. Ngayon, bigyan mo siya ng isang buong buhay para mahalin. Tumango si Marco, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang dumaloy. Opo, sir. Pangako po, sagot niya. Ang kasal ay nagpatuloy. Ang mga salita ng pari ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Ang kanilang pagpapalitan ng I do ay hindi lang isang pangako, kundi isang panunumpa na nabasbasan ng pagsubok at pinatibay ng katotohanan. Nang sila ay idineklara ng mag-asawa, ang palakpakan at hiyawan sa loob ng simbahan ay mas malakas, mas masaya at mas taos puso. Ito ay hindi lang pagdiriwang ng isang kasal, kundi pagdiriwang ng tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan ng pag-ibig, laban sa pagkamuhi. Ang buhay pagkatapos ng kasal ay hindi isang kwentong bibit kung saan ang lahat ay naging perpekto. Ito ay naging isang bagay na mas maganda, isang buhay na totoo. Ang Marcos Premier Auto Center ay lalo pang lumago, hindi lang dahil sa kalidad ng serbisyo, kundi dahil sa kwento sa likod nito. Ang mga batang mekaniko mula sa iba't ibang probinsya ay dumayo hindi lang para matuto tungkol sa makina, kundi para makita ang alamat, ang taong ang integridad ay naging pundasyon ng kanyang tagumpay. Ngunit si Marco ay hindi nagbago. Araw-araw, maaga pa rin siyang dumarating, suot ang kanyang overalls, handang dumihan ang kanyang mga kamay. Nanatili siyang guro at kaibigan sa kanyang mga empleyado, at ang kanyang opisina ay laging bukas para sa sinumang may problema. Si Isabela naman ay natagpuan ang kanyang sariling layunin.
Sa tulong ni Marco at sa buong suporta ng kanyang ama, itinatag nila ang pundasyon ng Kalinga, isang organisasyon na tumutulong sa mga batang lansangan at mga out-of-school youth, nagbibigay ng pagkaintirahan at pagsasanay sa bokasyonal, lalo na sa mekanika. Isang araw dinala ni Isabela sa bagong-bago at malinis na opisina ni Marco ang isang pamilyar na bagay, ang lumakupas at magaspang na bangkong kahoy. Inilagay niya ito sa isang sulok sa tabi ng malaking bintanang salamin na tanaw ang buong talyer. Para hindi natin makalimutan, sabi ni Isa habang nauupo sila roon magkatabi. Hindi ko makakalimutan, sagot ni Marco hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Dito ako natutong magmahal at dito ko rin nalaman kung sino talaga ako. Madalas pagkatapos ng trabaho, nauupo sila roon pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng kanilang talyer. Pinapanood nila ang mga batang tinutulungan ng kanilang pundasyon na naglalaro at nagtatawanan. Isang hapon, habang nakasandal si Aiza sa balikat ni Marco, tinanong niya ito ng mahina. Marco, kung babalikan mo ang lahat, may babaguhin ka ba? Nag-isip si Marco sandali. Naalala niya ang kahirapan, ang pangungulila, ang pag-aakusa, ang takot. Lahat ng sakit at pagsubok. Pagkatapos, ay tumingin siya sa babaeng katabi niya sa talyer na kanyang itinayo at sa buhay na kanilang binuo mula sa isang simpleng gawa ng kabutihan. Wala sagot niya at hinalikan ang noo ni Isa. Dahil ang bawat piraso ng nakaraan, kahit ang pinakamadilimang siyang bumuo sa daan papunta sa iyo, natagpuan nila ang kanilang tunay na yaman. Hindi ito nasa mga bank account o sa mga titulo ng lupa. Ito ay nasa init ng kanilang mga kamay na magkahawak sa tunog ng tawanan ng mga batang kanilang tinutulungan at sa pag-unawa na ang pinakadakilang kayamanan sa mundo ay hindi ang perang iniipon mo, kundi ang kabutihang ipinamamahagi mo. At ang kabutihang yon, tulad ng isang makina na inalagaan ng mabuti, ay babalik sa iyo, mas malakas at mas maaasahan kaysa dati. Lumipas ang 6 na buwan. Ang buhay para kina Marco at Isabela ay tila isang pangarap na nagkatotoo. Ang kanilang pagsasama ay puno ng tawanan at maliliit na sandali ng kaligayahan. Ang pundasyon ay umuunlad at ang talyer ni Marco ay naging isang simbolo ng pag-asa. Ang anino ng nakaraan ay tila tuluyan ng naglaho, ngunit ang mga anino ay may sariling paraan ng pagbabalik. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Isang gabi habang pauwi si Isa mula sa isang meeting para sa pundasyon, biglang pumalya ang preno ng kanyang sasakyan. Sa kabutihang palad, mabagal ang kanyang takbo at nagawa niyang ibangga ito sa isang poste ng halamanan upang huminto. Nang suriin ni Marco ang sasakyan, natuklasan niya ang isang bagay na nagpakilabot sa kanya. Ang brake line ay tila